naman yung ano ko doon kay Sir Jonathan, na sabi niya yung nasaan kayo ngayon mga Duterte supporters. Kasi ganito yun, dati nung hindi pa nangyari itong Quadcom na to, pinatawag si Pangulong Duterte, sabi nila ay kami ang magpapakulong, hindi kami papayag na magkulong si Pangulong Duterte. So ganito pa lang, iilan lang tayo nandito. Kaya panawagan ko sa Solid Duterte Family Worldwide na ito na ang oras, panahon para magkaisa tayo at magtulungan. Saan dapat pumunta? Laban sa kabila. Saan ba tayo pupunta? Kasi ganito yun ha. Sa simula pa lang 2016 to 2022, ipinaglaban ni Pangulong Duterte kahit buwis buhay siya sa war on drugs. Pero ginawa niya lahat para sa mamayang Pilipino. Nasaan ngayon ang mga Pilipino na nagmamahal sa kanya? Kaya narinig natin ang sinabi ni Jonathan, ni Sir Jonathan na saan kayo ngayon? Inaantay na lang si PRRD, inaantay na lang kung kailan siya ikulong ng mga buhayang nandito sa Congress. Kaya nasaan kayo? Masama sa loob ko na sabihin ko narinig ko sa kanila na ganito. Nasaan ang mga Pilipinong supporters si Pangulong Duterte na nagmamahal sa kanya? Sabihin nyo sa social media, ang sikat-sikat nyo, magpasikat kayo, magpakulong kami hanggang hanggang kamatayan. Kaya namin yan, labanan yun na hindi lang makakasuhan si Pangulong Duterte. Ngayon, nasaan kayo? Ilan lang dito mga mga Duterte vloggers. Kaya ang hirap ng ganon. Kaya ganito, manawagan ko sa Solid Duterte Family Worldwide. Ito na ang oras at panahon para manindigan kayo na bilang mga Pilipino, ipaglaban natin ang Pangulong may malasakit at tapang sa bansa. Oras na, umpisahan na kayong araw na ito o kailanman, kasi ang bansang Pilipinas ay halos iganyanan ng mga nakaupo ngayon. Kaya humihingi ako ng tulong sa lahat ng Pilipino na tulungan natin ang bansang ito. Magkaisa tayo na si Pangulong Duterte at si Sara Duterte ay ipaglaban natin ang karapatan bilang mga Pilipinong may tapang at malasakit sa bayan. Kaya umpisahan natin ngayon ang sinabi nyo nga hanggang kamatayan, ipaglaban nyo si PRRD. Nasaan kayo? Kaya tama ang sinabi ni Sir Jonathan nga, ito na yung oras, panahon para gagawa na sila ng ano niyan para ipakulong si Pangulong Duterte, kasi nakikita nila ay yun lang ang supporters nila, walang pang 100. Kaya ngayon papayag ba kayo na ipakulong nila si Pangulong Duterte ang tunay na nagmamahal at nagmalasakit sa Pilipinas, sa Duterte Legacy? Kanina ipaliwanag ko ang Duterte Legacy. So sino-sino lang tayo rito ang mga Duterte na vloggers? Ano magagawa nila kung talagang ipakulong nila si Pangulong Duterte? Wala na. Mga vloggers ang harang. Di ba sabi nyo, magpakamatay kami, magpakulong kami, pag si Pangulong Duterte ibalik sa Congress dahil sa EJK na yan. So ngayon, mag-umpisa na yan. Gagawa na yan ng ano para ipakulong. So, hilahin na si Pangulong Duterte. Wala ni mga tao. Nasaan ang mga Pilipino nagmamahal? Kaya sabi ni Sir Jonathan, ilabas na yung mga tao, lumabas na yung mga Pilipinong totoong nagmamahal kay Pangulong Duterte para ipaglaban natin ang mga Duterte family, lalo kay BP Sara ng inapi nila, lalo na si Pangulong Duterte nga tunay na nagmamahal, nagmalasakit sa bayan. Bakit ginaganyan ng mga nakaupang mga buhaya? Buhaya, alam mo kung bakit matakot kayo na walang permit? Ako, sinabi ko, kahit walang permit, magpakulong ako kung may buhuli sa akin. Hindi ako papayag na si Pangulong Duterte gaganyanin nila. Ang sabi ko sa kanila, kung walang permit, hulihin nila, magpapakulong ako dahil mahal na mahal ko si Pangulong Duterte. Hindi ako matakot kahit walang permit. Halimbawa, mayroon sasama dyan, no? Kahit walang permit, lumapaglaban natin sila. Dahil sila sila, may karapatan tayo dahil tayo ang mga Pilipino. Di ba sabi nga ni Pangulong Duterte, ang sabi ni Pangulong Duterte, utusan lang yan sila, tayo ang nagpapasahod sa kanila. Kaya dapat gawin natin ang tama, ay paglaban natin. Kung gusto lang, patayin nila tayo, papayag tayo dahil mahal natin ang bansang Pilipinas. Kaya ngayon pa lang parang pinapatay na nila ang mga Pilipino. Unti-unti, nakita nyo naman, kung sila ay hindi nilagay sa legal ang pamamalakan nila, bakit tayo? Pwede natin gawin yan ang ginawa nila, kaya sila ang salamin. Kaya kung ano ginawa nila sa bansa natin, gagawin natin sa
natouch ko sa sinabi ni Sir na nasaan kayo ang lakas ng loob niya magsabi hanggang kamatayan ipaglaban namin kayo PRRD. Kaya hanggang sa huling patak ng dugo. Nasaan kayo? Kahit isang oras lang alas 5? Wala! Busy kayo. Paano kung darating ang oras na si Pangulo Duterte gipusasa na at dali na sa Supreme Court? Tapos magagawa kayo, huli na ang lahat. Kaya ngayon pa lang, ipaglaban nyo na kung ano yung dapat ipaglaban. Bigyan nyo lang isang araw na wala kayong trabaho. Ito na ang gagawin natin. Pumunta sa EDSA lahat na nagmamahal ni Pangulo Duterte at Baby Sara. So mga supporters ni Baby Sara, pumunta kayo sa EDSA kung anong araw gusto nyo. Pumunta kayo dito kung anong gusto nyo gawin. Tingnan ko si Bangag. Kung hindi ba yan, maano yung si Bangag na yan. Ito si Bangag, oh. Ayoko sa Pangulong Bangag. Magnanakaw. Nagiging ako, alam mo sa Facebook, sabi niya, ito yung founder ng Solid Duterte Family Worldwide. Gaganyanin ka pag matapang-tapang. Oo, hindi ako natatakot. Dahil mahal na mahal ko ang pamilyang Duterte. Dahil sinanag para sa akin sa bansang Pilipinas. Nasaan kayo? Kaya huwag nyo matayin kasi Pangulo Duterte damputin at ikulong na lang. Katulad ni Pastor Kibuloy. Kaya kung mangyari yon, ang mahalaga binigay ko, ipinakita ko sa inyo na tayong lahat ay magkaisa mga supporters ni Pangulo Rodrigo Duterte kasi kaya si Pangulo Duterte ginaganyan niya si Baby Sara. Nakikita ng mga supporters na hanggang salita lang, walang gawa. Sabi pa nila sa social media, ano magagawa ng social media nga si Mita nga? Si Mita, binubura niya yung mga message sa social media. Hindi na mabasa supporters ang mag-message doon. Pinaglalaban namin si Pangulo Duterte. Binubura ni Mita. Si Mita ang tingala ko si Mita. Mga message lang supporters. Napansin ko, biruin mo, 500 na post sa page namin na Solid Duterte Family. Alam mo, 500 na yun, nawala ang 400, 100 lang binigay niya. Sabi naman nila magmura ka kay Mita. Sabi ko, hindi lang mura, kabutin niya kay magpamayad siya kay Duterte. Kay BBM, samantalang noon, nung si Pangulong Duterte pa ang presidente, kakampi na niya Facebook. Ngayon, dahil si Bangag, nagpamayad na siya. Kaya ngayon, ito na lang huli ang sabihin ko. Umpisahan na lahat ng supporters ni Pangulong Duterte, Luzon, Visayas at Mindanao at lalo ng mga nasa ibang bansa, gumawa kayo ng para sa bayan na ito, gumawa kayo ng hindi makalimutan ng mga anak natin at sa sunod na henerasyon na ipinaglaban natin ang tama. Hindi yung mga bangag dahil ang daming mga gayon. Walang disiplina na yung mga tao, ha? Walang disiplina, karamihan dyan, may nagsisugal dyan, mga druga. Pinuin mo sa bandang Mindanao sa amin, ang dami doon mga pinutol na mga kahoy, yung parang, yung mga smugglers ba? Alam mo kung bakit kasi ang hirap? Illegal loggers o smugglers, gano'n. Kaya bakit gano'n marami? Kasi nga, wala nang halos makain kasi nga pinipili ni Bangag kung sino yung bibigyan niya ng ano sa DSWD. Paulit-ulit niya binibigyan ng kung sino yung mga bubuto sa kanya. Sabi niya, ay, ibigyan ko ito ng pera. Kaya sa DSWD, ha? Kaya maraming mga smugglers dahil yung iba mga naguguto. Yung mga smugglers pa, daming mga smugglers na butol yung mga kahoy dahil kumukuha sila doon ng makain. Dahil walang suporta galing sa DSWD, galing kay Bangag. So ganito, bakit nagagawa nila yon? Dahil itong si Bangag, pinipili lang doon sa DSWD, banda doon sa amin, kung saan man kahit saan, pari-pariho lang, walang sakto na budget para sa mga mahirap. Paulit-ulit binibigyan kung sino lang yung bubuto, kung sino lang yung malakas, yun lang ang binibigyan niya ng budget. Paano yung hindi niya kakampi, mamatay sa gutom? Tinood na kasi marami nagreklamo sa amin. Walang kami, hindi kami nasama sa listahan. 5,000, 3,000, paulit-ulit binibigyan yung mayroon na nabigyan. Paano yung wala? Iirok nila kaya hindi man susuporta sa kanila. Kaya nga yung mga Pilipino na nagmamahal kay Pangulong Duterte, buksan ang isipan. Huwag kayong patulog-tulog, baga magising kayo ng ang bansang Pilipinas. Wala na ang nagmamahal na Pangulo para magbigay ng tamang palasakit. Kaya yun lang, marami
Sa akin, una, naghahanap.